Banal. Banal, inimbita natin si Banal na maging hurado. Noon, ang pamamaraan ng pagputol sa hangin. Sofia Reyes, banal na pakikipaglaban ng malaking gusali. Wala pa ring makakatalo sa kanya. Siya ang banal ng ating malaking gusali. Paligsahan ng pakikipaglaban. Tunay na banal siya. Banal, banal. Simulan na. Hindi ko inaasahan. Ang disipulo ko ay nagsilang ng isang walang kwentang tao sa martial arts. Bihira sa 1,000 taon. Hay sayang talaga. Anong nangyari? Masama, may lindol. Takbo na tayo. Ingat. Melissa de los Reyes, anak ni Clara Mendoza. Bakit lumiit? Melissa, natakot mo si nanay? Naaksidente ang tatay mo at iniwan tayong dalawa. Kung may mangyari pang masama sa'yo, Clara Mendoza, ika-4 sa pamilyang de los Reyes. Paano na ako? Oo nga, Melissa, ewan natin itong lugar ng paligsahan. Bakit ito gumuho? Muntik na tayong mamatay sa takot. Melissa, kumusta ka? Masakit pa ba ang tinamaan ng bato? Kamakailan ang venue ng paligsahan sa ating lungsod ay gumuho ng hindi inaasahan. Si banal na si Sofia Reyes ay malungkot na namatay dahil sa aksidente. Ano, patay na ako? Nag-transmigrate ako at napunta sa katawan ng isang bata. Melissa, magsalita ka nga. Huwag mo takutin si nanay. Ma, masama. Dumating si Kyle de los Reyes at ang mga kasama niya. Pinipilit kayo na isuko ang gym. Ano? Melissa, magpahinga ka lang dito. Huwag kang lalabas. Hindi ba ito si Alden? Kaya nalipat ako sa katawan ng anak ng yumaong disipulo ko na si Melissa de los Reyes. Patong putol na talim. Si Tianheng nga, ilang taon na ang nakalipas, tinanggap ko siyang estudyante. Ibinigay ko sa kanya ang batong putol na talim. Kaibigan, tagal na. Marco, ayos ka lang? Pamilyang de los Reyes, lumabas ka muna. Kyle de los Reyes, panganay, Sara. Ngayong patay na si Tianheng, ang gym na ito ay dapat nang ibalik sa pamilyang de los Reyes. Kuya, kakamatay lang ni Tianheng. Kaming balo at ulila. Saan kami pupunta? Wala akong pakialam sa inyo, patay na si Tianheng. Ayon sa batas ng angkan, dapat naming bawiin ang ari-arian ng pamilya. Ito ay makatarungan. Tigilan mo na ang paggulo. Kuya, si Melissa ay nag-iisang anak ni Tianheng. Rafael de los Reyes, ikalawang anak. Dugo rin ng pamilyang de los Reyes. Kausapin mo si Kuya para sa akin. Ay, Bayan, huwag mo kaming sisihin sa pagiging mahigpit. Kung hindi mo hinayaan si Melissa na sumali sa kompetisyon at nagtapos sa huli, ikinahiya ng pamilyang de los Reyes, Marco de los Reyes na anak ni Kyle. Hindi namin gagawin ang ganito kalupit. Kaibigan, tagal na. Ay! Tristan de los Reyes, anak ni Rafael. sino yan? Nako, nakalimutan ko ang batong putol na talim. Ang bigat nito ay parang bakal. Mahigit 1,000 kilo ang bigat. Hindi nabanggitin ang pader na ito. Kahit bakal na pader ay butas-butas, nagkagulo na. Ang pader na ito ay may 30 centimeters na kapal. Sino kaya ang nakabasag ng pader gamit ang stick? Ito. Ito pala ang batong putol na talim. Ano? Huwag na magsayang ng lakas. Ang batong putol na talim ay napakabigat. Maliban sa banal ng pakikipaglaban, walang makakakuha. Sino kaya ang may ganitong kakayahan? Itong batong putol na talim, kahit gamitin ang buong lakas ng pamilyang de los Reyes, hindi natin ito maigalaw. Kaya nitong buhatin ito at makalusot pa sa pader. Hindi basta-basta ang taong ito. Kung makuha natin ang taong ito, maganda. Kung kalaban siya, mapapahamak ang pamilyang de los Reyes. Bilisan niyong alamin. Kuya, Tama na. Natural kami ng pamilyang de los Reyes ang mag-iimbestiga. Kunin mo ang iyong mga gamit. Umalis ka sa gym ng pamilyang de los Reyes. kuya, Kakamatay lang ng alaga ko. Ang mga taong ito ay hindi na makapaghintay na palayasin ang kanyang asawa at anak. Talagang sobra na ito.
Kakamatay lang ni Alden, bata pa si Melissa. Itong gym ay ang tanging kalungan naming mga balo at ulila na tanging lugar para sa amin. Tigil na ang daldal. Isang batong putol na talim lang ay natakot kayo ng ganyan. Sa tingin ko, ang alam nyo lang ay mang-api ng mga balo at ulila, mga duwag na umaapi sa mahihina. Ano ang sinabi mo? Melissa, sino ang nagbigay sa iyo ng tapang para magsalita ng ganyan sa amin? Ano, kakamatay lang ng kapatid ko, hindi na kayo makapaghintay na agawin ang kanyang ari-arian at pilitin ang asawa at anak niya. Kaya ninyong gawin pero takot kayong pag-usapan? Ikaw, batang ito, nababaliw ka ba ngayon? Ang kapal ng mukha mo magsalita. Ang pamilyang De Los Reyes, bakit nagkaroon ng isang walang kwentang tulad mo? Kung ikaw ang magmamana ng gym, di tayo pagtatawanan ng iba? Mabuti kang magsalita pero ang gusto mo lang ay agawin ang gym. Ang galing mo naman magsalita, gusto mo lang talagang agawin ang training hall. Ano bang agaw? Sumusunod kami sa patakaran ng pamilya para kunin ang mga ari-arian ng pamilyang De Los Reyes. May problema ba? At saka, kayong mag-ina, dapat kayong umuwi at mag-alaga ng asawa at mga anak. Anong training hall? Anong panahon na? May ganyan ka pa ring pag-iisip na pabor sa lalaki? Anong sandaang taong martial arts family? Ganyan lang pala? Walang galang. Melissa, ikaw natalo sa kompetisyon. May karapatan ka bang magsalita dito? Ano ka ba? Wala kang karapatan magturo sa akin. Mukhang may tama ka sa ulo ngayon. Bakit ang yabang-yabang mo pa? Si Tristan ay kakakuha lang ng kampeonato sa city level competition. Sinabihan ka lang ng konti, ayaw mo pa? Isang taong naghahanap lang ng katanyagan, nanalo lang ng isang laban ng swerte, ang yabang na. Nakakatawa talaga. Melissa, ngayon ako ang hahalili sa iyong ama para turuan ka ng leksyon. Sige. Tingnan natin ngayon kung sino ang magtuturo sa sino. Cedric De Los Reyes, pangatlong anak ng pamilyang De Los Reyes. Tigil. Dad? Sarah, Melissa, ayos ka lang. Anong nangyari? Lolo De Los Reyes pinuno ng pamilyang De Los Reyes. Lolo, pumanaw na si Tito Alden ilang araw na. Sumusunod lang kami sa tuntunin ng pamilya dito para kunin ang pag-aari ng pamilya. Pero si Tita Sara at si Melissa ay pumigil sa amin at kanina ay nagsalita ng masama. Gusto ko lang naman siyang turuan ng leksyon. Oo, Dad. Si Melissa ay sobrang pasaway, di ba? Kuya Gian, pamilya naman tayo. Bata pa si Melissa. Bakit kailangan yung makipag-away sa isang nakababata? Cedric, alam ko na malapit ka kay Tito Alden. Mas malapit, si Melissa ay itinuturing mong parang sarili mong anak na babae. Pero huwag mong masyadong ispoil. Tama na. Tumigil kayo, Kyle, sumusunod lang siya sa patakaran. Ang gym na ito dapat na talagang bawiin. Dad, Sara, ibabawi namin ang gym. Ito ay tuntunin ng pamilya, pero huwag kayong mag-alala. Kayo ay kabilang sa pamilyang De Los Reyes. Kahit mawala ang gym, ang pamilyang De Los Reyes ay mag-aalaga sa inyo. Madaling sabihin, gusto nyo lang naman agawin ang pag-aari namin. Anong sinabi mo? Tama na. Kung ayaw ninyong pumayag, maglaban tayo ayon sa tuntunin ng pamilya. Kung sino manalo, siya ang magmamay-ari ng gym. Dad. Sige, ayon kay Dad, maglaban tayo. Ang daming lalaki rito makikipaglaban sa isang ina at anak? Itong matandang to? Ang galing ng plano mo. Bakit? Takot ka? Okay. Papayag ako. Ma'am, Kung kami ang manalo sa amin ang gym. At bawal na kayong pumasok sa gym magpakailanman. Kung matalo ka, lalayas ka agad sa gym at putulin mo ang sarili mong kamay at bawal ka nang sumali sa laban. Okay? Sarah, Tigilan niyo na. Ang gym ay pinaghirapan ni Alden sa buong buhay niya. Kung hindi ko ito mapanatili, wala na akong karapatang sumali sa laban. Sino sa inyo ang mauuna? Ako na. Tay. Babae lang ang kalaban. Ako na lang. Sige. Hipag. Si Marco na lang ang kalaban mo. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng chance. Hipag, matanda ka na. Bumaba ka na. Huwag ka nang magpahiya.
isuko ninyo ng maayos ang dojo. Para hindi masabi ng iba na ang pamilyang De Los Reyes ay nang-aapi sa inyong mag-ina. Oo, tita. Kahit si Melissa ay kilalang walang kwenta, pero De Los Reyes pa rin. Hindi namin kayo pababayaan na mawalan ng tirahan. Isuko ninyo ang dojo sa amin at masisiguro naming may sapat kayo. Wala nang usap, hindi pa tiyak kung sino mananalo. Laban! Ikaw lang? Akala mo matatalo mo ako? Wala kang pag-asa. Malakas si Marco pero mabagal, mabilis si Sarah. Pero mahina ang Ki. Sa round na ito, talo si Sarah. Galing talaga ng De Los Reyes. Ang galaw at lakas ay first class. Sa tingin ko si Sarah talunan na. Nagpaka-ambisyoso sila. Matanda na. Ba't pa sila sumali sa laban? Hindi na makatayo, tita. Matanda na, dapat tanggapin. Sabi ko na nga ba? Ang dojo ninyo ay puro walang kwenta. Tama na, para na lang kay Alden. I-focus sa isa ko sa upper 3. Melissa, gets mo ba ang sitwasyon? Oo nga, sino bang nagbigay sa'yo ng tapang? Nag-uutos ka pa riyan? Upper 3 areas. Si Marco ay mainipin, malakas ang atake, pero kulang sa depensa. Atakihin ang upper 3 para masira ang depensa niya. I-focus sa isa ko sa upper 3. Imposible! Panalo ako. Ayon sa rules sa akin ng gym, huwag niyong subukang kunin. Nakita niya sa isang tingin ang kahinaan ni Marco. Baka dati mali ang tingin ko sa kanya. Hindi ako payag. Nag-cheat ka. Nandaya ka. Ano? Gusto mo mag-back out? Nagkataon lang, kaya niya ako natalo. Hindi ako pumayag. Isang laban ulit kung kaya mo. Ang kapal ng mukha mo. Tay, gusto mo bang ibigay ang training hall ng pamilya natin sa isang tagalabas? Oo nga tay, itong walang kwenta mag-aasawa rin naman. Ang babaeng ikinasal parang tubig na ibinuhos. Tay, gusto mo ba talagang hayaan siyang dalhin ang kayamanan ng pamilyang De Los Reyes? Tay, hindi ka pwedeng mag-back out sa usapan mo. Tama na, yung round na to. Hindi talaga mapatunayan ang tunay niyong kakayahan. Isang laban na lang ulit. Tay, Mabuti ng isa pang laban para makita ko rin ang tunay na kakayahan ng mag-ina. Isang grupo ng mga lalaki nang aapi sa mag-ina, walang hiya kayo. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang bunga ng pang-aapi sa babae. Siguradong susundin ninyo ang usapan. Siyempre naman. Sige, isa pang laban. Melissa, Ako ang kalaban mo. Layas. Ayun na, si Tristan pa, kakagaling lang sa city competition. Nanalo ng gold, ang lakas, hindi biro. Oo nga. Si ma'am nasugatan na sa nakaraang laban. Paano siya mananalo? Ako na sa round na ito. Ako na ang lalaban. Melissa, wala kang talento sa martial arts mula pa nung bata ka. Hindi mo siya matatalo. Nasugatan ka na. Ako na ang bahala. Melissa, tumigil ka na. Ang lakas at bangis ng martial arts ni Tristan. Kapag hindi ka nag-ingat, masasaktan ka. Sa ring, lahat ay nasa kakayahan. Mamaya, huwag mong sisihin itong nakababata mo kung walang awa. Ikaw, Tita, sa tingin ko dapat sumuko ka na para hindi masabi na inapi ka ng pamilyang De Los Reyes. isa pa. E di wag mo akong sisihin. Huwag ka nang matigas ang ulo. Ibigay mo na sa amin ng gym. Talagang hindi ko ibibigay ang gym sa inyo. Isa pa. Matigas ang ulo mo. Nako, sa suntok na ito, mamamatay o mapipilay siya.
Tristan, Kuya, imposible ito. Okay lang po? Ma'am, okay lang po? Ma'am, okay lang po? Okay lang po? Okay lang. Tuloy. Nasugatan ka na. Wala ring silbi ang pilit mo. Hindi mo siya matatalo. Umalis ka na. Gym na to ay iniwan ng tatay mo, tanging alaala ko. Kailangan kong bantayan to. Mga walang kwenta, bigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Sumuko na kayo, isuko ninyo ang gym. Kung hindi, wag nyo akong sisihin. Gusto mo away? Lalaban ako sa'yo. Si Melissa, tinanggap niya ang palad ni Tristan. Baka may totoong galing siya. Huwag kang magkalat. Sikat siya bilang walang kwenta. Aksidente lang yon. Ang suntok ko kanina, buong lakas ko ang ginamit ko. Pero madali niyang na-counter. Baka naman, Di ba ito ang signature pose ng banal ng pakikipaglaban? Bakit alam ni Melissa? Akala ko may totoong galing siya. wala kang kwenta. Mukhang mali ang akala ko. Wala kang kwenta talaga. 2. Ang katawan ng batang ito ang hina naman. Kuya. Okay ka lang po? Ano? Ito ang pamamaraan ng banal na si Sofia Reyes, pamamaraan ng pagputol sa hangin ilang taon na. Maliban sa banal, walang ibang makakagawa nito. Imposible ito, tatay. Baka po nagkamali kayo. Noong araw ang banal ng pakikipaglaban ay ginamit ito isang galaw. Talo ang kalaban, tinalo si Jerome Bautista ng Timog na yon, iniligtas ang karangalan ng malaking gusali. Tiyak na hindi ako nagkakamali. Imposible ito. Si Melissa de los Reyes ay kilalang walang kwenta. Paano siya makakagawa noon? Gabriel Aquino. Ay nako, ito ang bagong sensasyon ng pamilya de los Reyes na sumisikat, Jessa Cruz. Paano naman si Ronnie Bautista si isang bata hindi mo matalo? Mukhang ang pamilyang de los Reyes ay talagang malapit ng mawala. Di ba siya ang kaaway ng pamilyang de los Reyes? Ano yung ginagawa niya rito? Sabi ko na nga ba paano ako matatalo kay Melissa na walang kwenta? Siya pala ang nasa likod. Gabriel Aquino, anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome sa pamilya de los Reyes. Umalis! Ano ka ba? O matandang de los Reyes? Ito ba ang tinuturo ng inyong pamilyang de los Reyes na may daang taon na? Ikaw, Auran. Umalis! Ganito kasi yan, matandang de los Reyes. Ako, narinig ko lang na si Melissa ay nanalo sa kompetisyon. Kaya naman pumunta ako para bumati. Anong pwesto niya? Huling pwesto. Naku, kung ako kayo, pamilyang de los Reyes, mahihiya akong patakbuhin ang gym na ito. Mas mabuti pang mag-empake at umalis. Tama ka. Kung totoo na may kakayahan siya, bakit siya nakakuha ng ganyang resulta? Patay na ang banal ng pakikipaglaban. Yung teknik, baka nawala na, baka nagkamali ako. Sobra ka na, Gabriel! Sa loob ng maraming taon, ang pamilyang Aquino ay nagnakaw at gumamit ng maruruming paraan. Ngayon, dinala mo ang maraming tao para mang-away. Ganyan ba ang ugali ng mga Aquino? Hindi mo ba ako iginagalang si Rafael de los Reyes? Tito! Tama na. Ano ba talaga ang gusto mo? Anong gusto ko? Gusto ko lang napalitan ang pangalan ng gym ninyo. At palitan ang apelyido, gawin naming amin. Ikaw? Marco, alis ka.
Ikaw, gamit ang pangalan ng De Los Reyes, nakapagbukas ka ng maraming gym at kumita ka ng malaki. Ngayon, ibalik ninyo lahat at isukan nyo. Anong balak mo? Wala naman. Gusto ko lang makipaglaban sa'yo. Kung manalo ako, gusto ko ang ari-arian ninyo na 70% kasama ang gym na ito at ang batong putol na talim. Panaginip mo. Ang patpat na ito ay nangangailangan ng taong may napakalakas na loob para magamit. Sa kanya, baka mahirapan siya sa batong putol na talim. Tatay, wag mo siyang pagbigyan. 70%. Kung matalo tayo, wala na ang pamilyang De Los Reyes. Oo nga, tatay, ang patpat na iyon ay karangalan ng pamilyang De Los Reyes. Kung ganoon, hindi kayo nangangahas makipaglaban sa akin. Kalokohan. Sina Marco at Yifong ay nasugatan na. Hindi na sila makakalaban. Ito ay pagsasamantala sa kanilang kahinaan. Kung hindi kayo nangangahas, sumuko na lang kayo, ibigay ang gym. Sige, laban tayo. Tay. Kung may laban, lalaban kahit ano. Huwag hayaang maliitin ang pamilyang De Los Reyes. Lalaban ako sa'yo. Tay. Uy. Parang kilala ko itong tao. Siya, taga-timog lalawigan siya ng pamilyang Bautista. Kampeon siya sa probinsya. Pamilyang Bautista, ang sipa ng mabilis na anino nila noong araw ay halos maging disipulo ni Sofia, ang banal. Paano to? Hindi ko alam. Tingnan muna natin. Ikaw, lalaban ka, mas magandang sumuko na kayo para hindi magsayang. Wala nang, tira. Tito, Ang bilis ng taong ito, tumpak at matatag ang galaw. Hindi tugma si Kyle sa kanya. Kuya. Masama. Laban lang, bakit manakit ng todo? Hoy, hindi naman dapat sabihin yan. Lahat tayo ay martial artist. May aksidente sa laban. Namatay ng di sinasadya. Normal lang yon. Ikaw. Talo kayo. Gabriel, wag kang magyabang. Unang round pa lang ito. Ako na sa second round. Siya yun. Sino? Siya ang unang senior ng pamilya De Los Reyes at pinaghirapan ni Lolo para sanayin. Sa national competition, noong mga nakaraang taon, nakakuha siya ng 4th place. Di ko inaasahan. Ganyan ka mahina internal energy, hindi matatag, walang kwenta, nakuha mo pa ang 4th. Mukhang dapat baguhin ang rules ng comp. 4th lang. Melissa, wag ka nang dumagdag sa gulo. Jessa, hindi ka namin ginawa ng masama. Bakit mo kami ipinagkanulo? Ano ngayon? Tinuruan mo lang ako ng martial arts, Sir Gabriel, pero ang 5% ng gym ay inilipat sa pangalan ko. Sapat na para sa natitira kong buhay, walang problema. Wala kayong alam, mga tanga. Ikaw! Papa, Lolo. Lolo, okay ka lang? Hoy, Lolo, sumuko na kayo, mas mabuti. Baka sakaling matuwa ako, hindi ko na kayo sasampalin isa-isa. Hindi pwede, hindi ko talaga pwedeng ibigay ang dojo sa iba. Dahil tinulungan niya ako kanina, gagawa na lang ako ng mabuti. Faint, bago pa ang suntok, lakas na. Tumahimik ka, Melissa. Huwag sumingit. Tama nga, akala mo ba may kakayahan ka? Nanalo ka lang sa akin dahil sa swerte. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Iyan ang ika-4 sa buong bansa. Huwag mo nang dagdagan ng gulo ng pamilyang De Los Reyes. Melissa, alam ni nanay na nag-aalala ka pero huwag mong istorbohin si Cedric.
kaliwa. Galing. Cedric, ikaw talaga ang pinakamagaling kong anak. Ikaw ang pag-asa ng pamilyang De Los Reyes. Ano bang dapat ipagmalaki? Pantay lang ngayon. Hindi pa tapos ang laban. Huling laban. Hintayin nyo. Tawagin si Leandro Cruz. Leandro Cruz, mukhang ang pamilyang De Los Reyes. Magbabago na ang sitwasyon. Hindi maganda ang lalim ng kanyang kapangyarihan. Hindi ko pa siya nakita. Wala akong narinig sa malaking gusali na may ganitong dalubhasang mandirigma. Siya pala. Paano naging posible? Panloob na kapangyarihan. Maliban sa banal ng pakikipaglaban, baka siya. Ano? Si Leandro Cruz. Sinasabing sa pambansang kompetisyon, tinalo siya ng banal ng pakikipaglaban. Pagkatapos noon, nawala siya. Hindi ko inakala na si Gabriel Aquino ay makakahanap sa kanya. Ano? Siya pala? Tapos na. Si Cedric ang pinakamalakas sa amin sa martial arts. Ngayon, nasugatan siya. Wala sa amin ang makakatalo sa kanya. Cedric, ikatlong laban. Lalaban ka pa ba? Cedric, hindi mo siya kayang talunin. Bumaba ka. Tatay, Melissa, ikaw na. Hindi, tatay. Si Melissa ay mahina ang katawan mula bata. Kung lalaban siya, tiyak na mamamatay siya. Kaya ko siyang kalabanin, pero may hiling ako. Kung manalo ako, gusto ko ang 30% ng ari-arian ng pamilya De Los Reyes. Hindi naman labis, di ba? nanaginip ka. Ikaw. Oo, tatay. Huwag mo siyang pagbigyan. Pagsasamantala lang yan. Sige, hintayin nyo. Ang 70% ng ari-arian ng pamilya De Los Reyes ay ibibigay ninyo sa iba. Sige. Pumayag ako. Tatay. Lolo, Itay. Sa sitwasyong ito, sino ang makakalutas? Ikaw o ikaw? Kayo na dalawa ay mahigit 100 taon na, hindi marunong lumaban. Pero sa pag-aagawan ng mana, bawat isa ay masigasig. Ikaw. Lalaban ako sa'yo. Lalaban ako sa'yo. Ay, mukhang ang pamilya De Los Reyes wala na talagang tao. Pinalabas ninyo ang isang bata para lumaban. Bata, pumunta ako rito para lang sa batong putol na talim. Pinapayuhan kita ngayon, lumuhod ka at sumuko at pakakawalan pa kita. Oh, kung gusto mo ang batong putol na talim, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung magagamit mo ang batong putol na talim, ibibigay ko ito sa'yo. Totoo ba yan? Ako na ang bahala sa pamilya De Los Reyes. Oo, totoo. Melissa, ano ka ba? Bakit ikaw ang kumakatawan sa pamilya De Los Reyes, Melissa? Bumaba ka na dyan, huwag ka nang manghiya. Tumahimik kayo dahil pinili ko si Melissa na kumatawan para sa pamilya De Los Reyes. Natural na lahat ay siya ang magpapasya. Ano, Red Eyes? Binigyan kita ng pagkakataon pero baka hindi mo kayanin. Sabi ko sa'yo, bata, talagang hindi mo alam ang lawak ng mundo. Si Mr. Elmer Gonzalez ay pangalawa sa buong bansa. Kung si Mr. Elmer ay hindi kayang gamitin ang batong putol na talim, ang malaking gusali ay malamang wala nang ibang makakagamit nito. Bata, sabi mo yan. Kaya niya bang buhatin ang batong putol na talim? Ang Red Eyes ay walang tunay na lakas. Pakitang tao lang siya, hindi niya kaya ang batong putol na talim. Kahit anong pilit niya, hindi siya tatagal ng 3 hininga. Melissa, ang batong putol na talim ay pag-aari ng pamilya De Los Reyes. Ito ang aming pinakadakilang karangalan. Ibinigay mo ito ng basta-basta. Paano mo sasagutin ang aming mga ninuno? 3. Melissa, bumaba ka na! 2, Melissa, masasaktan ang pamilya De Los Reyes sa ginagawa mo. 1. Sabi ko na sa'yo, ang batong putol na talim hindi mo kayang buhatin.
ay patay na ang banal ng pakikipaglaban. Hanggang ngayon wala pang tao ang nakakabuhat ng batong putol na talim. Ano bang ipinagmamalaki mo? Talaga? Batang lumapit? Ito. Imposible. Nagawa niyang buhatin ang Duanfeng stick. Eh ano ngayon? Kaya mong buhatin yan, hindi ibig sabihin nun magaling ka sa kung fu, di ba? Puro lakas lang. Huwag kalimutan, ang laban natin ay ang kung fu. Sige, laban tayo. Melissa, huwag kang magpakatapang. Alam ko malakas ka pero hindi lang lakas ang kailangan. Oh, Melissa, huwag kang lumaban sa kanya, manganib ang buhay mo. Bata, makinig ka sa kanila para hindi masayang ang buhay mo. Wala na laban. Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Tigil na ako. Okay ka lang ba, Melissa? Talo kayo. Bakit natalo ka sa bata? Ay, Hindi ba ikaw yung pangalawang pambansa? Siya yung walang kwentang last place. At kayo? Kayong mga walang kwenta. Ano ba yung pamilyang Bautista ng Timog? Pangalawang pambansa? Ang hirap ko kayong imbitahin dito. Ano bang silbi? Ano bang silbi ng walang kwenta? Ano ang resulta? Ang resulta, tangina, natalo kayo sa bata. Tama na, Gabriel. Huwag ka nang magwala dito. Talo ka, wala nang iba. Oo nga, hindi mo kaya. Sino ba ang masisisi? Kayo. Kayo, maghintay kayo. Tigil! Gabriel, 70% ng ari-arian. Nakalimutan mo na ba? Ang ari-arian ng inyong pamilyang Aquino ay tinanggap namin ng De Los Reyes. Kahit nag-aatubili. Abangan mo yan. Layas na, layas. Melissa hindi inakala ni Lolo na sa murang edad mo ay may ganyang kang kakayahan. Batang may galing ka, ang pamilya nating De Los Reyes ay magkakaroon ng henyo. Oo nga, Melissa, ang galing mo naman. Bakit hindi mo sinabi agad? Kung gayon ang dojo? Siyempre naman sa inyo nang mag-ina mula ngayon wala nang makikialam. At saka Melissa, dati mali kami, hindi namin dapat husgahan ang tao sa itsura. Ate Melissa, huwag na kayong magalit. Melissa, ang tungkol sa dojo, hindi na kami makikialam, hindi na talaga. Tama, Melissa, dati kasalanan namin lahat, patawarin mo na kami. Isipin mo na lang alang-alang sa iyong tatay. Pamilya naman tayong lahat, wag na nating pag-usapan ang pagpapatawad. Napakabuti. Kung magtutulungan tayo, magkakaisa ang pamilya nating De Los Reyes. Dahil sa inyo, panatag na ako. Melissa A. Ito ang International Martial Arts Invitational na gaganapin ng samahan. International Invitation. Pinangunahan ni President Lorenzo Lim, sana ikaw ang kumatawan sa ating pamilyang De Los Reyes. Yun bang paligsahan? Tatay, ano bang paligsahan ito? Ito ang International Martial Arts Invitational na gaganapin ng samahan. Pinangunahan ni President Lorenzo Lim, maliban sa malaking gusali, ang mga eksperto mula sa lahat ng bansa ay lalahok. Kabilang dito ay ang kahariang Timog na yon na kaaway natin. Timog na yun. Oo nga, dati ang paligsahang ito ay pangungunahan ng banal ng pakikipaglaban. Pero patay na ang banal. Ang mga kaaway na bansa ay naghahanda ng kumilos, gusto tayong yurakan. Yurakan tayo. Karapat dapat ba sila? Ang paligsahang ito, sasalihan ninyong tatlo, kailangan ninyong magbigay ng karangalan para sa pamilyang De Los Reyes. International Martial Arts Championship. Masarap maging bata paminsan-minsan. Sir Ricardo, dumating po kayo. Dito po sa loob. Dito po. Siya yon.
Hindi ba ito si Ricardo Hernandez mula sa Kahariang Timog Nayon? Pangalawa sa buong bansa. Narinig ko na siya'y natalo lang sa banal ng pakikipaglaban. Tama, narinig ko na sila ay naglaban daan-daang beses. Bawat pagkakataon, natalo siya sa banal ng napakaliit na agwat. Bakit nandito rin siya? Ang malaking gusali ay patuloy na nananalo. Dahil lang kay Sofia Reyes. Ngayon, patay na siya. Ang posisyon ng pinakamalakas sa mundo ay akin na. Ano ba? Sinong bata ito? Alam mo ba kung anong lugar ito? Ikaw ang unang gumalaw sa amin. Ang laban na ito para kay Pres Lorenzo ay napakahalaga. Kung papasukin ninyo ang mga hindi karapat-dapat at mapahiya, hindi ninyo kayang panagutan ang kahihinatnan. Sir Ricardo, huwag po kayong mag-alala. Alam ko po ang gagawin. Hali kayo, Sir Ricardo, sa loob. Sige, pumasok na rin tayo. Tayo na. Sino ang nag-utos na pumasok kayo? Inimbitahan kami para lumahok sa kompetisyon, imbitasyon. Bakit bawal kaming pumasok? Dahil sa inyo. Walang karapatan. Bakit? Bakit ba? Alam mo ba kung anong lugar ito? Ito ang pambansang paligsahan ng Samahan ng Sining ng Pakikipaglaban na inorganisa mismo ni President Lorenzo Lim. Anong karapatan ninyong pumasok? Ang pamilyang De Los Reyes namin ay may matagal ng tradisyon sa martial arts. Bakit wala kaming karapatan? De Los Reyes. Sino ba ang hindi nakakaalam ng sitwasyon ng pamilyang De Los Reyes ngayon? Isang pamilyang naghihingalo, pangalan na lang ang natira. Nagpapanggap pa kayo. Kayo lang dalawa at ang isang maliit na bata, gusto pa ninyong sumali sa martial arts? Hindi ba kayo natatakot na masira ang natitirang pangalan ng inyong pamilya? Anong sabi mo? Bitawan mo ang kamay mong mabaho. Ano, gusto mo bang makipag-away sa amin? Sabihin ko sa'yo, yung taong kakapasok lang sa loob ng maraming taon, natalo lamang ng banal ng pakikipaglaban, pumanaw na ang banal ng pakikipaglaban. Sa paligsahang ito, tiyak na siya ang mananalo. Itinatag ni President Lorenzo Lim ang Samahan ng Sining ng Pakikipaglaban para tipunin ang mga dalubhasa sa martial arts sa buong bansa, pero kayo ay ginagamit ang pangalan ng samahan para magdiskrimina. Ang mga hindi nakakaalam ay akala na ang samahan na ito ay para sa Kahariang Timog Nayon. Sinong nagbigay sa'yo ng kapal ng muka? Nangahas kang mambastos kay Pres Lorenzo Lim. Pinapayuhan ko kayo kung marunong kayo, lumayas na kayo kapag nagalit si Pres. Lorenzo Lim, sa inyo mamamatay kayo ng napakapangit. Pres Lorenzo Lim. Sige, lumabas siya at kausapin ako. Gusto kong makita kung paano tinuruan ni Pres Lorenzo Lim ang mga taong tulad ninyo na mayabang at walang kakayahan. Nakahanda na ba ang libing ni Guro? Pres Lorenzo Lim, lahat po ay nakaayos na ayon sa inyong utos sa ikatlong araw pagkatapos ng paligsahan. Sige. Pres Lorenzo Lim, huwag po kayong masyadong magsisisi. Hindi mo naiintindihan. Nitong mga taon kung wala ang gabay ni Guro, paano ako magiging ganito? Noon, kung hindi dahil sa akin, isang maliit na laban sa lungsod, paano pupunta si Guro? At paano siya na-aksidente? Aksidente lang yon. At saka, ang kaluluwa ni Guro Liu sa langit, hindi po niya gustong makita kayong ganito kalungkot. Magsisimula na ang laban. Maraming tao ang naghihintay sa inyo. Ang pandaigdigang paligsahang ito, wala na siguro. Ano kaya ang mga kahihinatnan? Hindi pa alam. Lorenzo Lim, mukhang may nangyayari sa pintuan. Pumunta ka muna at tingnan. Sige. Katawa. Alam mo ba ang sinasabi mo? Si Pres Lorenzo Lim yan. Akala mo ba basta-basta mo siya makikita? Melissa, huwag ka nang magulo dito. Si Pres Lorenzo Lim ang presidente ng Samahan ng Sining ng Pakikipaglaban. Makapangyarihan, hindi natin siya kayang galitin. Ano ngayon, sila ang nagtataksil, sila pa ang may katwiran? Ito ang lugar ng paligsahan. Ano ba ang ingay na ito? Ito ang venue ng kompetisyon. Ano ba yung ingay nyo? Kuya Chen, buti nandito ka po. Itong mga walang hiya na tanga sa labas ng venue natin, nagkakagulo sila. Papalayasin na po namin sila. Opo. Bilisan nyo, ayusin na. Inutos ni Pres Lorenzo Lim. Napakahalaga ng kompetisyong ito. Walang dapat na pagkakamali. Opo. Sino sa inyo ang may lakas ng loob? Meron kaming imbitasyon. Bakit hindi nyo kami papasukin? Anong nangyayari? Ang pakiramdam ko sa taong ito. Bakit ang pamilyar? Kuya Chen, wag po kayong maniwala sa kanya. Isang bata lang yan. Ano po bang alam niya? Kuya Chen, dumating na po ba si Pres Lorenzo? Magpapasundo po ako ng tao. Tara palayasin.
Ano ginagawa mo? Gusto nyo ng away? Matagal ko na kayong kinaiinisan. Halika, suntukan tayo. Tigil. Pres, Pres Lorenzo, nandito na po kayo? Anong nangyayari? Pres, magsisimula na ang laban. Inihanda namin ang viewing room para sa inyo. Tuloy po kayo sa loob, Pres. Victor, Anong tawag mo sa akin? sa wakas dumating ka na. Ako pa ang magtatanong sa'yo. Sila ang magagaling mong tauhan? Brat, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magsalita ng ganyan kay Pres? Lorenzo? Pres, Lorenzo siya po ang nakababata kong kapatid. Bata pa po kasi hindi pa marunong. Pres Lorenzo, hindi natin siya pwedeng awayin. Sino ka ba talaga? Pres, Lorenzo. Kami po ang pamilyang De Los Reyes ng Hilagang Joe. Pasensya na po talaga. Yung kapatid ko po, lumaki ng spoiled. Huwag po kayong magtampo. Pres, Lorenzo sila lang itong tatlo. Hindi lang sila nagwala sa labas ng venue, sinaktan pa nila ang mga tauhan namin. Huwag po nating silang palampasin, Pres. Ano bang sinasabi mo? Kayo ang gumagawa ng gulo. Kayo pa ang nagbibintang. Tumigil ka. Kung magsasalita ka pa, pagsisisihan mo. Sobrang pagsipsip sa mga dayuhang kalahok. Pero sa sariling bansa, pinapahiya ng husto ang mga kalahok. Kayo, mga taga-samahan ng sining ng pakikipaglaban, ganyan ba kayo tumingin sa itsura at walang respeto? Ikaw, batang pasaway, ano ba ang alam mo? Ang sining ng malaking gusali ay nangangailangan ng sipag. Hindi dapat ito masira sa ating henerasyon. Kayo, magaling kayo sa pananakot sa sarili, natutunan naman ng husto. Guro, Batang pasaway, kung magsasalita ka pa. Pres, Lorenzo Lim, papalisin ko na sila ngayon. Tumahimik ka. Bata, yung sinabi mo, sinabi rin sa akin ng guro ko dati. Paano mo nalaman ang linyang yan? Nang mangyari ang aksidente, nandoon din ako. Iniwan niya sa akin ang linyang iyon. Bukod pa roon, may isa pa siyang mensahe para sa iyo. Ano pa ang sinabi niya? Sabi niya, may takda ang buhay at kamatayan. Huwag kang masyadong magalit sa sarili mo. Sa mataas kang posisyon, huwag kalimutan ang iyong orihinal na layunin. Dapat mong dalhin ang sining ng malaking gusali sa mas mataas na antas. Guro. Salamat ha. Malapit na magsimula ang kompetisyon. Bakit hindi kayo pumapasok? Pres, Lorenzo, imbitasyon. Hindi naman sa ayaw naming pumasok, may mga taong nagsabi na wala kaming karapatang pumasok. Meron silang imbitasyon. Bakit hindi sila makapasok? Presidente, para naman sa ating karangalan ng malaking gusali, tulad ng ganitong malaking internasyonal na kompetisyon sa martial arts, ang pamilya Lorenzo ay malamang walang karapatang sumali? Tumahimik ka. Hindi ko alam na ang kwalifikasyon ng kompetisyon ay napagdesisyonan ng mga gwardya kailan pa. Ang aming samahan ng sining ng pakikipaglaban ay hindi nangangailangan ng mga taong sumasamba sa dayuhan. Tao, dalhin ninyo sila sa ibaba. Hoy, teka, Presidente, patawarin mo kami sa pagkakataong ito. Presidente! Nagkamali ako. Patawarin mo ako, Pres Lorenzo. Tara, pasok na tayo. Pandaigdigang paligsahan ng sining ng pakikipaglaban, nagsimula na ang laban. Mamaya sa pahingahan muna kayo. Panalo si Nanyue. Galing. Sino pa ang lalaban? Sa upuan ng manonood muna tayo, magpahinga. Ito na ang ika-6 na natalo niya. Wala ba sa ating malaking gusali ang makakapigil sa kanya? Yung taong kanina, anak ng kilalang pamilya sa Kyoto, natalo siya. Sino sa atin ang makakalaban sa kanya? Akala ko malaki ang kakayahan ninyo. Hindi ko inaasahan na ganito kayo kahina. Kung wala si Sofia, hindi kayo karapat-dapat sa anuman, ang karangalan ng pinakamahusay sa mundo. Mukhang tapos na ang kaluwalhatian ng malaking gusali. Hayaan na lang ba natin siyang yurakan ng sining ng pakikipaglaban ng malaking gusali? Kung walang may tapang lumaban sa inyo, kunin ko na itong tropeyo. Teka. Lalaban ako sa'yo. huwag kang magpadalos-dalos. Top 2 to sa buong bansa. Huwag mong baliwalain ang galing niya. Kung ikaw ang lalaban, mamamatay ka lang sa wala. Tama. Ngayon, huwag kang magpakatigas. Sa tingin ko, ang honor ng malaking gusali nyo ay tapos na. Lalaban ako sa'yo. Victor. Si Pres Victor pala ang mismong lumaban.
Hingang hindi pantay. Isip mo magulo, pero maganda ang base mo. Practice pa. Opo, ma'am. Hindi ko alam kung ano na ang galing niya sa martial arts ngayon. Paboritong estudyante ng banal si President Victor. Hindi rin basta-basta ang galing niya. Baka kaya niyang makipaglaban kay Ricardo. Estudyante ni Sofia Reyes. Huwag mo akong biguin, ha? Laban, Pres Victor. Ibaba ang center. Iisa ang chi. Attack sa 3. Itong batang to, paano niya alam ang weakness ko? Ikaw, batang pasaway. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Ito ay tungkol sa malaking gusali, isang marangal na laban. Kung matalo, kaya mo bang panagutan yan? Tama, tumahimik ka na nga. Prinsesa, huwag ka nang magsalita. Estudyante siya ng banal ng pakikipaglaban. Sino ka para magturo? Sa ganyan mong mahinang martial arts, kahit isang daliri ni Sofia Reyes hindi mo kayang pantayan. Payo ko, sumuko ka na, bumaba ka na, para hindi mo siya mapahiya. Ang martial arts ng malaking gusali galing sa sipag, hindi dapat masira sa ating henerasyon. Oo, nanaginip ka. Kung gusto mong makuha ang tropeyo ng malaking gusali, sa aking bangkay tatapang ka. Walang utang na loob. Ibaba ang sentro. Pag-isahin ang enerhiya at atakihin ang 3 punto. Itong batang pasaway, paano niya nakita ang kahinaan ko? Hindi ko talaga kaya si Ricardo Hernandez. Wala nang pag-asa. Subukan na lang. Subukan ko ang sinabi ng batang ito. Panalo ang malaking gusali. Hindi ko akalain na natuklasan mo ang aking kahinaan, pero sayang, ang iyong panloob na lakas hindi pa sapat. Natalo rin si Pres Lorenzo. Mukhang maliban kay banal ng pakikipaglaban, wala talagang makakatalo sa kanya. Kunyeta, kailangan ba nating manood lang habang ganyan siya kayabang? Ang alagad ni Sofia Reyes, ganito lang pala. Mula nung natalo ako sa master mo, ilang taon akong nagtraining ng husto. Kung buhay pa ang master mo, baka kaya pa akong kalabanin, pero ikaw... Victor. Anong ginagawa mo, bata? Kayo sa malaking gusali, bukod kay Sofia Reyes, puro kayo walang kwenta. Ulitin mo yan. Tahimik. Kuya, manonood lang ba tayo? Sandali lang, mamamatay na siya. Si Pres Lorenzo ay alagad ni banal ng pakikipaglaban. Siya nga natalo, ikaw pa, mamamatay ka lang. Dito ka lang. Ang karangalan ng pagiging pinakamalakas ay sa amin lang sa kahariang timog na yon. Brat, anong gawa mo? Panaginip mo. Kayo'y langgam karapat dapat? Hamunin niyo sa wushu ng malaking gusali. Kayo'y mga langgam. Karapat dapat ba kayong hamunin ang wushu ng malaking gusali? Anong sabi? Sabi ko kayo'y langgam, karapat dapat ba kayong hamunin ang wushu ng aming huwaksya? Ang tapang. Dahil sa dami ng tao, gusto kitang patawarin. Kung gusto mong mamatay, kung gayon, hindi mo ako masisisi. Kumalma. Kuya, mamamatay na siya sa ilang sandali. Pupunta ka ba para mamatay? Dito muna ako. Batong putol na talim to, di ba? Kakaiba, itong batang babae parang si Sofia Reyes. Kuro, Patay na si Sofia Reyes. Imposibleng siya yon. Di ba gusto mong lumaban, kalaban mo ako? Melissa, makinig ka, bumaba na. Kaya mong buhatin ang batong putol na talim, kahanga-hanga na. Ang lakas ng taong ito, hindi mo maisip. Di ba gusto mong lumaban, kalaban mo ako? Sino ka naman? Melissa de los Reyes. Di kilala ang de los Reyes. Anong basurang pamilya?
Mawawala na ba ang sining ng pakikipaglaban ng malaking gusali? Nagpatawag kayo ng isang batang babae para ipaglaban kayo? Mga duwag kayo. Magsalita ka pa. Di na kailangan ng malaking patalim. Ako na lang para sa'yo. Batang babae. May tapang kang tumayo rito. Hinahangaan kita. Pero ikaw, bata ka lang ng De Los Reyes, kalaban mo ako. Di ka pa karapat-dapat. Kung karapat-dapat ba malalaman mo sa laban? O takot ka? Mayabang. Balak kitang pakawalan pero hindi mo alam ang mabuti. Kung gusto mo talagang mamatay, pagbibigyan kita. Teka, Ano? Takot ka? Sa inyo may kasabihan. Know when to yield. Mukhang naiintindihan mo ang prinsipyong ito. Bumaba ka na. Dahil isa kang batang babae, hindi kita sasaktan. sino nagsabing susuko ako? Ang ibig kong sabihin, ang boring ng ganitong laban. Ganito na lang, bigyan kita ng 3 round. Kung mahawakan mo ako, panalo ka na. Ano sabi mo? Melissa, sira ka na ba? Alam mo ba kung sino ang kaharap mo? Pangalawa siya sa bansa, pati ang alagad ng banal natalo na. Tigilan mo na. Ako nalalaban sa kanya. Bumaba ka muna. Ingatan mo ang sarili mo. Tingnan mong mabuti kung paano gamitin ang martial arts. Tanging ang aking guro na banal ng pakikipaglaban ang makakagamit ng batong putol na talim. Sino ba talaga siya? Baka ang batang ito talagang kayang iligtas ang malaking gusali mula sa daang taong karangalan. Ikaw, bata, medyo kawili-wili ka. Mas matapang ka pa sa mga duwag na yan. Pero mas mabuti pang makinig ka sa kanila, bumaba ka na. Nakatayo ka sa entablado na to. Walang kasiguraduhan ng buhay. Kung sakaling mamatay ka ng hindi sinasadya, di masama. Tumahimik ka na. Simulan na natin. Mayabang. Dahil gusto mo talagang mamatay, ibibigay ko sa'yo. Ang bilis ng atake ko ay parang bala. Nakailag siya? Paano? Imposible to. Galing ate, nakailag talaga siya. Ang batang to may kakayahan. 2 tira na lang o kailangan mong magsikap. Kanina, minamaliit kita. Pero sa susunod, hindi ka na ganun kaswerte. Nako, ito ang palad na ulap ni Ricardo Hernandez. Ingat! Ingat! Nakaiwas siya sa Puyong Pam. Sige, pinilit mo ako. Bad trip, pamamaraan ng pagputol sa hangin. Hindi ito ang banal's technique. Paano niya yan? Walang ibang makakatalo. Sa pamamaraan na ito, maliban kay Sofia, mamatay ka na. Sa ganyan mong mahinang galaw, pamamaraan ng tawag mo? Pinag-aralan ko ito ng 10 taon. Yun lang? Ikaw, bata ka pa. Bakit ka nagsasalita ng walang hiya? Talaga 10 taon? Yan lang, tingnan mo. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang totoong pamamaraan. Ang pamamaraan ng pagputol sa hangin ay alam lang ng guro ko, hindi kaya ng bata. Ito ang pamamaraan ng pagputol sa hangin ni Sofia Reyes, ang banal ng pakikipaglaban. Paano niya natutunan ang galaw ng master ko? Sino ba talaga siya? Sa pamilyang De Los Reyes, kailan kayo nagkaroon ng ganitong henyo? Sinabi ko na, 3 round. Basta maabot mo ako, panalo ka. Pero ngayon, sobrang na-disappoint mo ako. Imposible? Sino ka ba talaga? Sino ako? Wala ka pang karapatan malaman. Ang kailangan mong malaman, ang manghamon sa martial arts ng malaking gusali, hindi ka pa karapat-dapat. Akala ko, pagkatapos mamatay ni Sofia, wala na kayong susunod sa malaking gusali. Di ko inaasahan na sa murang edad mo may ganyan kang kakayahan. Dahil may ganyan kang kakayahan, bakit ka pa magtatago sa pamilyang De Los Reyes? Mas mabuting maging alagad mo ako. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng aking natutunan sa buhay ko. Ano sa tingin mo? Ikaw, talunan ka. Paano ka nagkaroon ng kapal ng mukha para sabihin na maging alagad kita? Ikaw si Melissa De Los Reyes, di ba? Tandaan kita. Talo ako. Teka,
May utang ka pang apology sa malaking gusali. Minaliit ko kayo. Galing. Pero wag ka munang magyabang. 10 taon mula ngayon magkita tayo sa laban. Ang galing mo ah. Nasaktan ka ba? Nako, Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Pres, Lorenzo, ayos ka lang? Ayos lang. Congrats, ang Delos Reyes tahimik lang, pero pag sumabog, nakakagulat. Bati rin po. Melissa, may isa pa akong itatanong. Dati ka bang nakakita ng guro kong si Sofia Reyes ang banal ng pakikipaglaban? Hindi pa. Hindi pa. Kung ganoon, yung pamamaraan ng pagputol sa hangin mo? Natutunan ko sa mga dating video ng banal. Imposible. Ako, ilang taon na akong nag-aaral, hindi ko pa rin natutunan. Ikaw, isang video lang. Paano mo naman matututunan? Eh, nandito na ang katotohanan. Anong imposible? Nabalitaan ko, nung kompetisyon sa lungsod, ikaw ay huling pwesto. Paano sa ganoong kaikling panahon mabilis kang umunlad ng ganoon? Pres Lorenzo, si Melissa ay likas na magaling. Ang nakaraang kompetisyon ay aksidente lang. Pero, Pres Lorenzo, oo nga, muling nabuhay. Paano yun nangyari? Patawad sa inyong lahat, sa katawan ni Melissa, nakita ko ang anino ng isang dating kakilala. Siguro, baka namimiss ko lang siya. Pres Lorenzo, paalam na po. Paalam na. Pres, Lorenzo, nakaayos na ang libing ng banal ng pakikipaglaban. Makalipas ang 3 araw, gaganapin sa kanyang dating tahanan. Sa araw na iyon, hindi lang ang Daxia, lahat ng mga kilalang martial artist sa mundo ay dadalo. Nakakapagtaka, minsan kamukha ng guro ko, minsan hindi naman, baka sobra lang akong nag-iisip. Tara na. Melissa, tama nga ang tingin ni Lolo sa'yo. Bata pa natalo mo na ang world number 2. Walang hanggan ang potensyal mo. Oo nga. Si Melissa nagbigay karangalan sa pamilyang Delos Reyes. Hindi ko inakala na sa ganoon kaikling panahon, malaki ang improvement ni Melissa. Ito ay dahil sa aming mga tito. Sayang at wala na si Liza manalo. Kung hindi, sa galing mo, makakalaban mo siya. Ako, hindi ko talaga siya matatalo. Kung ako ang kalaban ko, ang pinakamataas ay tabla lang. Huwag mong maliitin sarili mo. At saka, si Liza Manalo ay matanda na bago naabot ang ganoong level. Si Melissa, sa tamang panahon, siguradong magtatagumpay. Peste, sino yung matanda? Tama nga, naniniwala kami sa'yo. Ikaw, ang pag-asa ng pamilyang Delos Reyes. Pag-asa. Pangalawa, Melissa, ito ang iniwan ng tatay mo bago siya pumanaw. Iba pang mga gym, kontrata, ngayon sa'yo na lahat. Tatay, salamat po. Wala yun, ito ay dapat sa inyo ng nanay mo. Ginoong Delos Reyes, matagal na tayong hindi nagkita. Don Delos, tagal na po tayong di nagkita. Pres Lorenzo, bakit po kayo narito? Bumati ako kay Miss Melissa dahil sa murang edad, tinalo niya si Jerome Bautista at nakuha para sa ating malaking gusali ang unang karangalan. Maupo po kayo, maupo po. Tara, Pres Lorenzo. Hindi na ako iinom. Ngayong pagdating ko, may sasabihin ako sa inyong lahat. Sana lahat kayo makadalo sa libing ng aking guro. Sana makadalo ka rin. Pres Lorenzo, libing ng banal ng pakikipaglaban sa malaking gusali. Kakaunti ang makakadalo nito. Baka labag sa patakaran. Anong labag sa patakaran? Nanalo lang si Melissa ng karangalan para sa malaking gusali kung buhay pa ang aking guro. Tiyak na gusto rin siyang makita. Melissa, kamukha mo talaga ang aking guro. Sana po, makadalo ka sa libing niya. Ang lala naman. Ako mismo dadalo sa sarili kong libing.
Melissa, tanggapin mo na. Ang makadalo sa libing ng banal ng pakikipaglaban ay karangalan ng ating pamilyang De Los Reyes. Di ko akalain na makakadalo pa ako sa sarili kong libing. Pero kahit ipakita ko ngayon ang tunay kong pagkatao, baka wala ring maniniwala. Magandang araw po, Sir Alfred. Ako si Gabriel Aquino ng Han ng Hilagang Joe. Pumunta ako rito para humingi ng tulong. Sir Alfred, hindi po ninyo alam ang gusto ko pong ipatumba sa inyo ay nasa pamilya Reyes siya ngayon. Sinasabing dumalo siya sa libing ng yumamong kapatid na babae. Reyes? Sabihin mo, sino ang gusto mong patumbahin? Tingnan nyo, siya yan. Hinahamon mo ba ako? Isang bata lang. Ako pa ang gagalaw. Sir Alfred, hindi po. Huwag nyo tingnan na bata siya. Sa pambansang kompetisyon, tinalo niya si Sir Ricardo. Siya ang kampeon. Sinasabi, gamit niya ang pagputol sa hangin. Ano? Kung papayag po kayo na gumalaw. Tulungan ang pamilyahan na makuha ang sekreto ng pagputol sa hangin upang ibangon ang pamilyahan at lahat ng gusto nyo kaya naming tuparin. Isang pamilyahan lang. Karapat-dapat ba kayo sa pagputol sa hangin? Guro, noon, matagal kitang hiniling, ngunit hindi mo ibinigay sa akin ang pagputol sa hangin. Ngayon pinabayaan mo si Sofia Reyes na ibigay ito sa isang bata. Dahil patay na siya, dapat mamatay ng tuluyan. Sumama sa iyo ang pagputol sa hangin. Mawala na kayo sa mundong ito. Banal ng pakikipaglaban, bata pa pero naaksidente ng ganito. Talagang kasawian ng ating malaking gusali. Banal ng pakikipaglaban, bumagsak na. Sayang naman. Wow, ang laki ng libing ko. Anong sabi mo? Wala. Pres, Lorenzo, itong bata. Ipinapakilala ko sa inyo ang nanalo sa kompetisyon ngayong taon. Tinalo si Ricardo Hernandez at nagbigay ng karangalan sa ating malaking gusali. Siya pala yon. Di ko akalain, napakabata pa pero ang galing. Oo nga. Kung malaman nilang buhay pa ako, ano kaya ang reaksyon nila? Melissa, kamukha mo talaga ang aking guro. Kung malalaman ng guro ko na may ganito katalino sa ating malaking gusali, tuwang-tuwa siya. Siguro. Actually, may itatanong ako sa'yo. Ikaw ba talaga si Melissa? Ikaw ba talaga si Melissa? Tama nga, hindi ko siya naloko. Sasabihin ko sa'yo, ako nga talaga si Melissa. Siya. Oy, matanda, sino ka at nangahamon ka? Bakit ka nandito? Victor, ganyan ka ba makipag-usap sa tito mo? Tito, Yun ang kuya ni Liza Manalo, bakit hindi ko narinig? Oo nga, hindi ko siyang nakita na sumali sa kompetisyon. Hindi ko inakala na may kuya pa si Liza. Tito, karapat-dapat ka ba? Pinalayas ka na sa grupo, hindi ka welcome dito. Pres, Lorenzo, okay ka? Kung saan ko gusto. Wala pang langhas na harangin ako. Anong ginagawa mo? Ikaw yung babaeng marunong ng pamamaraan ng pagputol sa hangin. Oh, Kung ganon, kailangan kitang patayin. hindi ko inaasahan, ganun ka pa rin tulad ng dati. Ano yung sabi mo? Ganun pa rin. Walang pagsisisi. Anong mali ko? Kayo ang may mali. Talagang hindi ka nagsisisi. Sino ka ba talaga?
Sino ako? Wala kang karapatang malaman. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Magbago ka na. Hindi pa huli ang lahat. Magbago ka na. Baka hindi pa huli ang lahat. Napakayabang mo. Ang tono ng pagsasalita mo, katulad ng kay Sofia na patay, nakakainis. Wala akong pakialam kung sino ka. Gusto mong galawin ang pamilya namin? Hindi ako papayag. Kayo lang? Pamilyang De Los Reyes lang? Gusto nyo bang ako ang kumilos? Wala kayong karapatan. Siya ang gusto ko. Kung ibibigay ninyo siya, baka hindi ko kayo papatayin. Wala kang pag-asa. Kayo lang? Sabay-sabay kayo. Ikaw. Melissa, alam ko na napakagaling mo, pero masama ang intensyon niya. Hindi masukat ang kanyang lakas. Tiyak na hindi mo siya matatalo. Okay lang? Gusto mong galawin ang pamilya namin? Tanungin mo muna kami. Matagal na tayong hindi nagkita. Lumakas ang galing niya. Ang lalim ng kakayahan ng taong ito. Ang apat na De Los Reyes at si Mr. Lin hindi siya kayang talunin. Ay anong gagawin natin? Mga walang kwenta. Ikaw? Melissa, huwag kang magmadali. Ayos lang. Brat, ikaw na. Mamatay ka na. Melissa, takbo. Ang kulit mo. Hauran. Sinabi sa akin ni Han, magaling ka. Noong una, hindi ako naniniwala. Ngayon, nakikita ko may galing ka talaga. Brat, bibigyan kita ng pagkakataon. Makipaglaban ka sa akin. Sige. Melissa, umalis ka na. Hindi mo siya kayang kalabanin. Sino bang nag-allow sa'yo na magsalita? Tigil, ako ang kalaban mo. Pakawalan mo siya. Sige, matapang ka. Ayos ka lang? Kung hindi dahil sa relasyon mo kay Sofia Reyes, baka tatanggapin pa kita bilang alagad ko. Sa mga taong tulad mong walang awa at kayang gawin ang lahat para sa layunin, wala akong interes. Malupit? Gusto ko lang siguraduhin walang magiging problema. Wala ka ng pag-asa. Bata ka pa, anong alam mo? Ginawa ko ang lahat na ito dahil pinilit ako ni Sofia Reyes. Sinungaling ka. Noon. Ako ang unang naging alagad ng master. Sa talento, sa sipag, saan ba ako mas mababa kay Sofia? Pero ano ang resulta? Si master ay palaging tanging si Sofia lang ang nasa paningin niya. Hindi niya ako itinuturing na alagad. Anong mga teknik? Anong mga tradisyon ng paaralan? Lahat ay kay Sofia Reyes. Bakit siya? Dahil masama ang intensyon mo, kung masyado kang malakas, magiging malaking panganib ka. Bata, anong karapatan mong turuan ako? Ngayon, patahimikin na kita. Manahimik ka. Imposible. Sa mundong ito, master ko at si Sofia lang ang makakatanggap ng suntok na ito. Wala nang ibang makakatanggap. Sino ka ba talaga? Noong pinalayas ka ng master sa grupo namin, sinabi niya, kung hindi ka pa magbabago, tiyak kang magdudulot ng malaking sakuna. Ano yung sinabi mo? Kung nakikita ka ng master ng ganito, hindi niya alam kung gaano siya malulungkot. Ngayon ako na ang magpapatupad ng hustisya. Sige. Di ipapakita ko sa iyo. Ang bago kong ultimate move, One Liu Gusi. Sichuan Tian Kun. Ito ba ang maalamat na si Juan Chen Kun? Mukhang hindi ganong masakit pero pinuputo lang ugat. Talo ako. Melissa, okay ka lang? Okay lang.
Bata, sino ka ba talaga? Ako si... Ako naging banal ng pakikipaglaban. Ako, nasa ng kasanayan ko? Bata ka talaga. Anong sinasabi mo? Anong banal ng pakikipaglaban? Kalokohan yan. Pangon na. Magbihis ka na. Ngayon, dadaling kita sa iyong guro. Guro, bilis! Nandito na ako dati. Tara na! Melissa, tawagin mo si Guro. Guro. Melissa, ngayon ituturo ko sa iyo ang ultimate technique ko. Panoorin mo. Masagana at masaya sa taon ng ahas, araw-araw.